Good morning! Doon po sa mga nakapanood na ng business presentation ng Health Wellness or doon sa mga umattend na sa opisina or yung mga napresentahan na ng business tungkol sa Health Wellness, para sa inyo to. So kung hindi pa kayo napresentahan ng business, hindi to para sa iyo. Baka hindi mo maintindihan yung sasabihin ko. So ito po para doon sa mga napresentahan na. So guys, ang tanong ko lang, maganda ba yung negosyong pinresent sa inyo? Siyempre, magandang maganda. Tama? Imagine niyo po, sa napakaliit na kapital, pwedeng matupad yung pangarap nyo. At hindi rin kailangan ng 10 taon, 30 years parang matupad. Pwedeng 1 taon, pwede 2 taon. Guys, ang kailangan nyo lang po, ito. Ayan. Kailangan nyo lang po mag-decision. Nakakita po kayo ng napakagandang negosyo, pero kung hindi ka magde-decide na i-grab ito or gagawin ito, parang wala ka rin nakitang negosyo. Guys, nagkakatalo lang ang isang successful at ang hindi successful sa decision making. So dahil nakita mo na, mag-decide ka na kagad. Huwag ka pong maniwala doon sa mga tao sa paligid mo. Kasi ikaw po ang nakakita ng negosyo, hindi po sila. Naging practice mo siguro o naging ugali mo, tuwing may opportunity kang makita, tinatanong mo yung asawa mo, tinatanong mo yung nanay at tatay mo, walang masama po doon kung magtatanong ka. Pero wag naman umabot sa punto na yung magde-decide ay hindi nakakita ng negosyo. Ikaw po ang nakakita. Kung maganda para sa'yo ang negosyo, ay di, gawin mo. Natural lang na sasabihin mo to sa misis mo, sa asawa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo. Natural lang po. Pero, wag naman umabot sa punto na sila ang magde-decide. Ngayon, kung gusto mo talaga yung present niya sa decision mo, ay di, ipanood mo sa kanya yung video ng business presentation or dadalhin mo siya sa opisina. Maliwanag po? So, kailangan nyo lang po mag-decide nito. Dalawa lang po ang decision nyo. Pwede pong maging yes at pwedeng maging no. Okay. So, kung decision nyo po, yes, napakadali lang. Takbo na. Pumunta na ng opisina. Tiksan mo na yung nagpahiram sa'yo ng business presentation o yung tao na nagpaliwanag sa'yo kanina. Maybe doon sa trabaho mo, doon sa restaurant, doon sa opisina, kausapin mo na siya. Pumunta ka na sa opisina, kulitin mo na siya, magdala ka na ng magkano? 2,600. Pagdating mo doon, pipill up ka ng form, tuturuan ka nila kung paano ma-encode ka sa website ng company. Kasi ang business nyo po nasa internet. Okay? At nandoon lahat ng product, mamimili kayo doon ng product. Ibig sabihin, yung 2,600 mo, may produkto ka na, may brochure ka pa. Tama? At ang ganda doon, may 25% discount ka every time na bumibili ka ng product. Either gamitin mo man or ibebenta mo sa iba. Tama? So, kung ang naging decision mo ay no, tama? Irespeto ko po yun. Pero, pwede bang subukan mong panoorin uli yung business presentation? Or, pumunta ka sa opisina para pakinggan uli? Or, magpa-present ka doon sa kaibigan mo? At least, 5 times. Pag ginawa mo to or pinakinggan mo sa loob ng 5 times ang business presentation, ang sagot mo, no pa rin, hindi para sa'yo to. Tama? Sabihin mo yung nag-invite sa'yo. Kaibigan, hindi para sa akin yan. Sinubukan ko na eh. Kaso lang, hindi ko talaga maintindihan. Maybe, hindi ito yung para sa akin. Sige, pag may iba kang opportunity, lapitan mo lang ako ulit. Ha? Okay. Guys, ito pa. No? Alam niyo po, kung sino tayo ngayon, kung sino ka ngayon, ikaw, yung nanonood ngayon, kung anong mayroon ka ngayon, yan po ang bunga ng decision mo last year, 2 years ago. Tingnan niyo po kung ang problema mo ngayon ay pera,
now. Pera. Yan ang problema mo, wala kang pera. Nakakita ka ng opportunity, wala kang 2-6. Pera ang problema mo. Yun nga po ang naging bunga ng decision mo 2 years, 1 year ago. Pera. Di ba? Wala ka rin pera 2 years ago. Kaso lang, bakit hanggang ngayon, pera pa rin ang problema mo? Bakit? Kasi wala kang binago sa ginagawa mo. 2 years ago, may opportunity kumatok sa puso mo. Pero, ang decision mo ay no. Ngayon, kung nag-i-expect ka po, kaibigan, kung nag-i-expect ka ng magandang result 2 years from now, at wala kang gagawin na bago sa buhay mo, ang tawag doon, insanity. Huwag kang mag-expect ng maganda na wala kang binabagong maganda sa buhay mo. Umpisahan mo na ngayon. Kasi, kung hindi mo babaguhin ang buhay mo, alam mo na, 2 years from now, the same lang yun. O baka mas worse pa. Pero, kung babaguhin mo ngayon, naglabas ka ng 2,600, inaral mo ang business, pumunta ka ng opisina, nanood ka ng video, ano man natutunan mo, in-apply mo, in-actionan mo ang negosyong ito, tandaan mo to, kaibigan, 2 years from now, ito ang problema mo. Ha? Pera pa rin? Yes. Hindi na naman nawawala ang problemang pera sa tao. Yun lang ha. 2 years from now, ang problema mo sa pera ay kung paano gastusin. Guys, kaibigan, ang kailangan lang pala, decision mo ngayon. Para lang tong sa harap mo, may isang jeep na tumigil. Walang sakay. Tama? Walang sakay yung jeep. Sabi niya, kaibigan, sumakay ka. Pero dahil maaga pa, hindi ka sumakay. Umikot po yung jeep, no? Umikot siya. Pagbalik ulit, tama, may sakay na, 2. Kaibigan, sumakay ka na. Hindi ka pa rin sumakay. Pag ikot ng jeep, pagdating sa harap mo, puno na. Tama? Gusto mo mang sumakay, hindi ka na makakasakay. Kaibigan, ang opportunity po kumakatok sa'yo ngayon. Isang napakaganda. Kung hindi niyo mo makita yung ganda, panoorin mo ulit yung business presentation. Or pumunta ka ng opisina, dyan lang sa GB Tower, sa tabi ng UC, sa Cebu. Gabi-gabi po may nagpipresent dyan. Tama, maiksi lang po. 30 minutes. Mag-spend po kayo doon ng 1 hour. May libre pang kape doon. Okay, so, tandaan nyo po, sino ka man ngayon, naging resulta yon ng mga decision mo nung nakaraan. Sana po, hindi ikaw yung laging may alibay sa sarili. Gusto ko man ang business, kaibigan, pero wala kong oras. Bakit po nawalan kayo ng oras? Ay lahat tayo may 24 hours a day. Kasi empleyado ka. Ako po, empleyado din. Nagtatrabaho din po ako. Pero may oras pa kong gagawin tong negosyo na to. Kasi nga po, sa loob ng isang araw, mayroon po tayong 24 hours. 8 hours po tayong matutulog. 8 hours po tayong magtatrabaho. At ito na po ang recreation natin. Tingnan niyo po, sa trabaho nyo, yung 8 hours po ginamit nyo. Pero, siyempre, yung travel time nyo mula sa trabaho nyo hanggang pag-uwi, mababawasan tong recreation nyo. Tama? O sabihin na lang natin, ikaw kaibigan, yung 2 hours nito nadagdag dito. So may 6 hours ka na lang. Ay paano kung may bisyo ka pa? Nanonood ka pa ng teleserye? O nagtotong hits ka pa? Or medyo palakaibigan ka? Lagi kang sa labas ng bahay? Kikwentuhan. Ang tawag doon, palakaibigan. Guys, kung sabihin na lang natin, isa ka rin negosyante na. Ibig sabihin ito,
nagagamit mo na to sa sideline mo, sa mga negosyo mo. At nakita mo ngayon na itong kumpanya ay napakaganda. Hindi pa rin dahilan ang wala kang oras. Bakit, kaibigan? Yung 8 hours mo na pagtulog, di ba pwede ka pang magtapyas dyan ng 2 oras? Pwede naman siya matulog ng 6 hours. Kaysa 8 hours ka nga natutulog, sa umaga may kumakatok sa bahay mo, pagbukas mo, maniningil pala ng upa. Disturbo. No? Pero, kung gagawin mo to, bawasan mo ng 2 oras yung pagtulog mo, at least, next year, wala nang kakatok sa pinto mo, maniningil ng upa. Di ba? Masarap na tulog, guys. Alam niyo po, pag ikaw'y naging member dito, pag nakapag-decide ka ngayon na, nag-member ka, tama? Ngayon na, nag-member ka, bakit hindi ka makamember? Wala nang 2,600? So, anong ginagawa ng alkansya mo dyan? Joke lang, pero pwede yan. Wala kang 2,600, marami pong paraan. May kaibigan ka po na may 2,600, ay pihiramin mo. Wala magpahiram sa'yo kasi isa kang estudyante, baka hindi ka makabayad. Madali lang po yan. Tingnan mo kung may magpapahiram po sa'yo ng 260 pesos, sa 10 kakilala mo, mayroon ka rin 2,600. See? Madali lang. Wala nga magpapahiram sa'yo ng 2,600 di simple lang. Di maghanap ka ng 100 tao na magpahiram sa'yo ng 26 pesos. Di may 2,600 ka rin. Guys, ang ibig kong sabihin, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pag sumali ka dito, guys, tuturuan ka namin mag-set ng goal mo sa buhay. At pag natuto kang mag-set ng goal, 1 year from now, 2 years from now, yung pangarap mo magkabahay, magkakotse, mag-travel sa iba-ibang destination, mangyayari yan, kaibigan. Alam nyo, sa totoo lang, nung narinig ko itong negosyo, in less than 2 years, nagkabahay ako, nagkasasakyan ako. Alam mo, kaibigan, nung naturuan ako mag-set ng goal, madali lang pala. Kaya ngayon, sasabihin ko rin sa'yo, ito yung pinakamadaling paraan para tuparin ang pangarap. Pero sabi nila, kung yan ang pinakamadaling paraan o pinakamadaling gawin para tuparin ang pangarap, bakit maraming sumali sa negosyong yan, hindi natupad ang pangarap? Kasi po, kung ito ang madaling gawin para tuparin ang pangarap, ito rin yung madaling hindi gawin. At ang pinili nila ay hindi gawin. Good morning, guys.